May tanong sa akin, magandang araw, makikipagtulungan na po kami sa inyong munisipyo dahil sa pagtakas o hindi pagbabayad sa iyong pagkakautang. Mangyari lang na ihanda ang anumang kagamitan na katumbas ng inyong inutang araw ng Lunes, August 24, 2026 para sa paghahakot ng gamit o writ of execution na sinang-ayunan mo nung ikaw ay nag-loan. Maaari mo itong i-check sa iyong application at natanggap ang pera. Kung may bala ka pang isaayos to, magbayad ka na ngayon. Magbayad ka kahit principal amount or partial payment. Maraming salamat po. Napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may katotohanan po yung sinasabi dun sa mensahe na makikipagtulungan na raw po sa munisipyo yung OLA. No? At meron daw ho kayo sinang-ayunan na writ of execution. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ng hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So according nga po doon sa pinadalang mensahe sa inyo, itong Bugo Katabusadong online lending apps, makikipagtulungan na raw po sa munisipyo dahil daw po sa pagtakas, no? O hindi pagbabayad doon sa pagkakautang ninyo. At maaari lang daw po na ihanda na yung anumang kagamitan na katumbas po ng inyong inutang sa araw po ng Lunes, no? Noong August 24 po ito, para sa paghahakot ng gamit or writ of execution na sinang-ayunan nyo daw po, no, nung kayo po ay nag-loan. So pinapabisita pa nga yung application eh. Tapos, kung may balak daw po kayo, no, na iayos pa ito, magbayad na raw ngayon kahit daw magbayad kayo ng principal or partial payment. Okay, nagpasalamat pa. Matindi talaga. Okay, ito lamang po yan, no? Hindi ko maintindihan bakit kailangan nilang sabihin yung sa pagtakas. Diba? O hindi pagbabayad ng utang. Okay? Kasi, alam naman po natin itong mga Bugo Katabusadong online lending apps, no? Kahit ho, isang araw pa lamang kayo na hindi nakakabayad, para hong dekada na kayong hindi nagbabayad. Kung sila po pangharas. Hindi po sila naniningil, ha? Nangaharas po sila. Iba po yung paniningil. Okay? Yes, every lending, financing banks, and even OLAs, no, may karapatan po silang maningil. May karapatan silang kayong tawagan, mensahe, email, no? Pero sa tamang pamamaraan po. Hindi po yung kagaya nung ginagawa nila na pananakot, pangwawalangya, pagmumura, pagpo sa social media, pagpapadala ng kung ano-ano. Di po ba? Kagaya ho nito. Di ba? Sinasabi po na makikipagtulungan na raw po sila sa munisipyo. Di ba? Kasi daw po, tinatakasan nyo or hindi kayo nagbayad doon sa inyong pagkakautang. Ano raw? Ano ang kinalaman ng munisipyo? Di ba? Tsaka bakit ho makikipagtulungan ng munisipyo? Di ba? Kasi ang tamang proseso niyan is yung tamang pamamaraan ng paniningil. Then pag wala talagang nangyari, di ba? Demand letter. Pag walang nangyari, that's the time na aakyat yan sa lower court. Okay? Yes. Ang makorte po natin nasa munisipyo. Yun ba yung sinasabi nila? Parang hindi yata totoo yun. Di ba? Kasi makikipagtulungan daw po eh. Iba yung pakikipagtulungan sa paghahabla ng kasong small claims sa korte. Di po ba? Tsaka, ito pa ho eh. Di ba? Ipinahahanda ho yung gamit, nakatumbas daw po, no? Nung nahiram po ninyo. Okay, huwag niyo paniniwalaan yun. Okay? Hindi ho po pwedeng gawin yun kung wala pong writ of execution. Pero meron daw po. At yung writ of execution daw po, sinang-ayunan ninyo. Abay, ibang klase yung writ of execution nyo. Sinasang-ayunan? Parang hindi ho yata tama yun,
Ito po ha, ang writ of execution po ay opisyal na court order po na ipinapatupad po no ng mga sheriff or ng mga law enforcement officer po natin, no? Para ma-enforce po no yung final judgment. Okay, for example po, ang final judgment kailangan magkaroon ng bayaran within the month. Okay, wala hong nangyari. Yan, maglalabas po ng writ of execution kasi hindi natupad 'di ba? So ngayon, yan, talagang po pwedeng mag-garnish yan, po pwedeng maghakot ng ng gamit, di po ba? Pero ito ho sasabihin ko sa inyo, pagka yan ho, pinatupad ng ating mga sheriff, tsaka po ng ating mga law enforcement agencies, no? Hindi ho yan basta-basta na biglaan lang, hindi po. Okay? Ipipresenta po sa inyo yun. Okay? I-explain na mainam. No, ng maayos. Hindi ho yan po pwede na nakuha lang sila ng kuha. Hindi po. Okay? Kasi po, yan pong writ of execution, uulitin po natin, ay opisyal na kautusan galing po sa korte. Okay? Papel po yan. Pipresenta po sa inyo, iaabot sa inyo yan. Ayan po, yung kautusan ng korte. Diba? Kasi hindi kayo nakatupad dun sa usapan. Diba? Na ibinaba po ni judge nung small claims. Ganyan po. Ngayon, pagka po nakahatak po ng gamit sa inyo, kapag for example, meron pong may nakuwang, let's say, motorsiklo. Hindi po yung motorsiklo ang dadalhin dun sa lending, hindi po. Yun po ay i-auction. Okay? Ng korte, kung ano man po yung maging proceeds doon, yun po yung ibabayad. Yung sobra po, ibabalik yun. Okay? Baka ho kasi isipin kung ano yung makukuhang gamit, yun yung dadala, hindi po gano'n. Okay? Hindi ho, sinasang-ayunan ang writ of execution, sa kontrata, hindi gano'n yun. Korte po ang nag-i-issue, no? Nakita niyo ho, halatang walang alam sa batas. Itong mga bugok na to. Diba? Nung mabasa ko itong mensahe na to, natawa agad ako eh. Diba? Kasi biruin nyo, nakalagay, sinang-ayunan mo nung ikaw ay nag-loan. Wow! Writ of execution? Hindi ho. Ang writ of execution po is opisyal po, nakautusan yan galing sa korte. Para maipatupad po yung judgment na ibinigay po ni judge. Okay? Hindi ho yan, yung isinasama sa kontrata. O di kaya dun sa sinasabi nilang sinasang-ayunan. May siraulo talaga itong mga to. So napaghahalata po, ito pong mensahe sa inyo ay pananakot. Diba? Which is bawal po yan. Okay? Nakasaad po yan dun sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices po natin. No? Meron po niyan ang SEC. Okay? Sa sobrang sipag nga po ng SEC, inisa-isa po yung bawal. O, isa po yan. Ito namang mga bugo katabusadong online lending apps, inisa-isa na yung bawal. Kung ano yung bawal, yun na ginagawa. Di ba mga siraulo talaga? Di ko maintindihan kung saan natuto yung mga bugok na yan. Ngayon, doon po siya nagpadala ng mensahe na to. Well, isa ho yan. Sa pwede nyong gawing proof. Okay? Meron ho tayo mga sangay ng gobyerno na po pwede po nating pag-complainan. Okay? Andyan po SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAO. Okay? Likumin po natin lahat po ng ating ebidensya. Ito, ebidensya po ito no? Tapos, mag-file po tayo ng complaint. Okay? And then, pagka po yan, inakitaan ng probable cause at yan po ay na-raid. Okay? Pag na-raid yan, puntahan nyo po. Okay? Kasi yun po yung pagkakataon nyo para mapanagot. Okay? Yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Kasi pag hindi ho natin napanagot yung mga yan, wala ho. Diba? Kuwari, ang gagawin natin, ipapawalang bahala na lang natin, hindi natin babayaran. Hindi ho matatapos yan. Okay? Utang is utang. May 10 years yan, na prescribed period. Biruin nyo, papayag ba kayo na 10 years kayong kukulitin yung mga yan? Bubuligligin? Di ho ba? Tapusin na ho natin. Okay? I-check natin kung yan po'y registered. Punta tayo sa website po ni SEC. Meron po doon list of recorded online lending platform. Okay? Pag nandun po yung inyong OLA, ibig sabihin legitimate yan.
Okay? Gumawa po tayo ng hakbang. Ang hakbang pong gagawin natin, mag-email tayo sa kanila, no? State natin kung ano yung nangyari talaga. And then, kung meron sila kamong payment plan or payment option, gusto nyo kamo yun na ma-avail. Okay? Para mabayaran yung kamo. Okay? Tapos, pagka nagkausap kayo, well and good. Pagka hindi naman kayo nagkausap ng maayos at winawalang niya kayo, isang tabi nyo. Okay, now pag na-check nyo sa sa recorded online lending platform na illegal or wala siya doon sa listahan, well, kung magkano na lamang po yung dinisburse sa inyo, yun na lamang po ang ibalik nyo sa kanila. And make sure po na every time na tayo ay magbabayad, itabi po natin yung proof of payment. Okay, kasi po, ito sasabihin ko sa inyo ha, itong mga bugok na to hindi nag-i-issue ng OR. Okay, which is bawal po yan. Isa pa yan sa mga nilalabag ng mga bugok na yan. Every time po tayo magbabayad, karapatan po natin na makareceive ng resibo. Okay, nasa batas po natin yan. BIR po ang maghahabol sa kanila niyan pagka hindi po sila nagbigay ng resibo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.